So yun, thank you Sir Renzo Miguel Sarita sa pag-avail ng EBM. Yun, sige, waki tayo dyan, isang waki lang. Yan. Yun, salamat dahil nakatulong ko sa panggatas. Yun, salamat sa inyo mga otits. Sa uulitin ulit. Yo, what's up mga kabeta? Kamusta kayo at welcome back ulit sa channel ko. So yun mga kabeta, sana nagugustuhan yung mga pinagagawa-gawa natin ngayong mga video. Kasi nga tapos na yung prelim, kumbaga tapos na yung first grading. At ngayon ay midterm na, second grading na. So lumalabas na yung tunay na ugali ng classmate mong tahimik lang sa una. So yun, ang gagawin natin sa video na to, tuturuan ko kayo kung paano nyo malaman kung anong gender nung nabili yung shrimp. Tapos kung paano ba talaga sila mag-breed. Ilang days nila in-incubate yung egg. So papakita ko sa lahat sa inyo yun mamaya. Tapos yun, ituturo ko rin kayo dito sa aking mini pet shop. Pero bago yun, shoutout muna tayo kay Denmark Nick Dao, kay Conix Beta, kay Dave Daog, kay M4YYYYY Delaylay. Tapos kay James Ali Fish Care, kay Sildwin TV, kay Scout Fish Keeper yon. Tapos kay Mark Clinton Nietes Jr. Yung apat na yon, meron din yung YouTube account tungkol din yung sa mga fish. So yon, subscribe nyo sila, panoorin nyo rin sila. Support lang tayo mga kabeta. Tapos kay Sian PH, kay Pablo Albino. Tapos if you see K UP, nag-oblation rin ba ito? So yun meron pa akong so hindi niya alam yan. Mapapanood niya na lang yun mamaya. Nakinikiliti natin siya. Bali tita kayo mga kabeta. So yun, meron pa tayong mga dito, may mga tira pa tayong mga isa-shoutout dito, pero mamaya ako na ulit yun, mamaya ako na isa-shoutout yun kasi mamaya hindi nyo panoorin, hindi nyo tapusin itong video na to. So tara na, let's go! So yun mga kabeta, ang mga male, mas maliit sila sa female. Pero paano yun? Kung ang lahat naman kasi isda, shrimp, syempre dumadaan din sa pagiging maliit. Paano natin mare-recognize ngayon yung female at male doon? So yun mga kabeta, ang female, makikita nyo sa may ulan na niya dito, parang may puti siya na parang itsurang saddle, yung sa kabayo, yung nilalagay sa ulunan ng kabayo mga kabeta kapag sumasakay tayo, kapag nag-horseback riding tayo, yun yung saddle. So makikita nyo yun banda dito sa may ulo ng female natin. At ang female natin, syempre, yung belly nila pa-curve, pa ganun. Ang male, patusok lang siya. Patusok lang yung belly niya. At paano natin naman malalaman kapag ready to breed na yung mga shrimp natin? Malalaman natin yun kapag ready to breed na yung shrimp natin. Magmamolt siya mga kabeta. 3 to 5 months magmamolt na yung shrimp nyo. Ayan, katulad nyan. Ito ay balat ng shrimp. Pinagbalatan nila yan. Kung mapapansin nyo, ayan pa yung mga paa. So ayan. Yun, 3 to 5 months nga mamolt na siya, ready to breed na. Tapos hayaan lang natin sila magkasama sa tank. Kasi kapag ready to breed na yung female natin, maglalabas siya ng sexual hormones at hahanapin na siya ng kusa ni male. Kapag naamoy niya yon, sexual hormones na yon. So kapag nag-breed silang dalawa, makikita nyo may eggs na yung female natin. Ayan, may eggs na siya. So siguro mga 3 weeks or 25 days mag-incubate nyo yung eggs na yan. Depende doon sa water condition nyo. So ayan mga kabeta, galaw-galaw natin ng konti. Tapos yun nga mga kabeta, idagdag ko lang na yung babaeng hipon, mas malaki yung pangangatawan niya kaysa dun sa lalaking hipon. Kasi yung lalaking hipon medyo slim siya. Tapos mas matingkad yung kulay ng babaeng hipon kaysa dun sa lalaki. Tapos yun nga, katulad ng sinabi ko kanina, kailangan yung babaeng hipon, medyo curved yung belly niya. Tapos may saddle siya dito, makikita niyo yun sa may bandang ulo. Tapos sa pagpapakain naman, kailangan yun nga, sinking pellets, kailangan nalubog yung papakain mo sa kanila. Kasi nga hindi sila lumulutang para kainin yung mga pagkain. Tapos sa naman mga kabeta, ano bang naitutulong nung shrimp dun sa tank natin? Sila yung kumakain ng tira-tirang pagkain ng ng mga fish natin. Tapos sila rin yung kumakain ng lumot. Tapos yun mga kabeta, hindi nila kailangan ng aerator basta meron kayong ilalagay na plants
Tapos, kung gusto nyo naman din maglagay, mas maganda kung sponge filter na yung ilalagay nyo para hindi maihigop yung mga anak ng shrimp nyo. Kasi yung mga shrimp, mga matitibay yan. Kaya kung, syempre, kung gusto nyo maging masaya rin sa hobby, tapos kumikita pa kayo, yun, mag-alaga din kayo ng shrimp. Kasi, yun nga, matibay sila alagaan. Tapos yun, antay mo na lang sila, magparami na magparami. So, malaki, may value rin kasi sa market yung, yung paghihipon, mga kabeta. So marami naghahanap niyan, lalo kung yung mga planted tang kabeta katulad ng blue velvet, dark choco, Bloody Mary, yun ang ganda sa mata, nakakainggan yung sarap ang sarap alagaan talaga. Tapos yun nga, hindi ka talo kapag ka nagalaga ka nito kasi nga hindi mo mamamalayan, dumadami na sila. Basta ang tibay nilang alagaan, hindi sila basta-basta namamatay lang. Depende na lang mga kabeta kung kung lalagyan mo sila ng harina, tapos magpapainit ka ng kawali, gagawin mong oko yun. Busog ka talaga nun. Tapos yun mga kabeta, doon ko muna tatapusin yung usapan natin tungkol dito sa hipon, pero marami pa tayong pag-uusapan doon. Ituturo ko muna kayo dito kung ano bang available dito sa aking mini. Tapos, yun nga yung Facebook page ko, kapag may nagustuhan kayo, may kumindat sa inyo dito na isda. Nandito yung Facebook page ko sa description box sa baba. I-message nyo ako mga kabeta, tapos pakilike na rin. Panggatas lang. So tara na mga outits, let's go! So ayan mga kabeta, unahin ko lang tong mga balloon mollies natin. Meron tayong Dalmatian, merong marble, yan, in-out ko na tong mga to, tong mga breeders na to. So yan, hindi kasama yung daliri ko dyan mga kabeta, malang bayaran. Tignan nyo mabuti, ikot natin. So yan mga kabeta, next na tayo ngayon. So next natin mga kabeta, ito, danyo. Yan, si Kadanyong. So yan, marami akong stock na ito mga kabeta. PM lang. Ikot ko lang mga kabeta para mas makita nyo. Kala mo sapatos no? Wala na po kaming size 4. Size 6 na lang po. Tetra. So ulitin ko lang mga kabeta, pas ako sa bogus buyer. Wala na po kami size 4, size 6 lang. Kala mo nagla-live. So yan, ikot ko lang ulit para mas makita niya mga kabeta. Takot ako sa ilalim, baka mabutas ayan siya. Ayan siya. So ayan sila mga kabeta. Parang walang nagbago, di ba? Marami akong stock niyan mga kabeta. Ang sunod natin mga kabeta ay Black Dragon Snake Skin. Ito, marami rin akong available na ito mga kabeta. PM nyo lang ako. Ang next natin mga kabeta ay Purple Dragon. Ayan. Medyo maliit nga lang yung male, pero tignan nyo naman yung female natin. Mga jumbo. Mga jumbo. So ayan yung Purple Dragon mga kabeta. Yan, sinasabi ko na rin sa inyo, medyo maliit nga yung, yung male. So ayan mga kabeta, alam ko may naghahanap sa inyo ng puro puro male lang, pang pampaganda lang sa aquarium nila. Di ba may mga nag-aalaga niya na all male lang. So ito, Red Tiger. So yan, tignan nyo mga kabeta, sobrang ganda ng pattern yan. Bali import to. Kaso nga lang wala akong female talaga, kaya yun nga sabi ko sa mga nag-aalaga ng all male. So yun mga kabeta, next naman tayo. Tapos ito mga kabeta, RCS Red Cherry Shrimp. So ito na lang halos na natira sa akin. So madami silang kunuha, alas maubos yung Red Cherry Shrimp ko. So ito na lang yung natira. Ito naman yung last trio ng EBM natin. So ayan, nakuha na yung isang trio na ito.
Bali, ito na lang yung last trio. Tapos yun, may iwan na lang akong isang pair ng breeder. So bali ito, meron din tayong blue velvet shrimp. So yun mga kabeta, ayan. PM nyo lang ako mga kabeta. Marami tayong stock niyan. So yun mga kabeta, kapag may nagustuhan kayo dito, kapag may kumindat sa inyong isda, wala kang ibang gagawin mga kabeta kundi PM ako doon sa Facebook page ko. Ilalagay ko yun doon sa description box sa baba. So yun, meron tayong binibentang substrate din. Very essential sa fish nyo, lalo na sa hipon nyo. So bali 2 kilos na to, sobrang murang halaga mga kabeta. Tapos super feeds, pang hipon, pang gapi, pang molly, at syempre pang beta. Wala na kayong hanapin pa, hindi nyo na kailangan gumastos pa ng bibili kayo ng pang beta, tapos bibili pa kayo ng pang gapi. Ito, pang lahatan na to mga kabeta. Kaya kung ako sa inyo, PM nyo na ako dun sa baba. So yun mga kabeta, sana kahit pa paano may matutunan ko kayo at napasaya ko kayo ngayon dito sa video na to. At please like, share, and subscribe. At sana nakatulong ang video na to. Sama-sama ulit tayo sa susunod na journey. Happy fish keeping. Fish out. Fish out.